Life Basics isinalin sa Tagalog 2024. Handa akong tumulong sa pagresolba ng mga problema 24/7. Tawagan mo ako ng 3:00 ng umaga ng Linggo, hindi ko iniinda. Ang paraan kung paano ko karaniwang inilalarawan ang aking sarili ay isang inhinyero, dahil karamihan sa aking ginagawa ay inhinyeriya. Kaya karamihan sa Linggo, kasama ko ang aking mga kasamahan sa inhinyeriya at disenyo na nagtatrabaho sa kasalukuyang sasakyan at mga susunod na sasakyan, mga raketa at spacecraft, at ganon. Noong ako'y bata pa, wala akong mga malalaking ambisyon. Ang dahilan kung bakit ako nagsimulang mag-program ng mga computer ay dahil gusto ko ang mga computer games at marami akong nilalaro. Natutunan ko na kung magsusulat ako ng software at ipagbibili ko ito, mas marami akong pera at mas makakabili ako ng mas magagandang computers. Kaya hindi ito talaga mayroong malaking pangarap o anuman noong ako'y lumalaki. Binabasa ko ang maraming libro, at madalas silang nakatutok sa Estados Unidos at tila maraming bagong teknolohiya ang naibibigay doon. Kaya naisip ko, gusto kong magtrabaho sa bagong teknolohiya. Gusto ko sanang pumunta sa Silicon Valley una para kumbinsihin ang aking mga magulang na lumipat sa US, pero sila ay hiwalay na at wala akong magulang sa US. Sa wakas, nakakuha ako ng aking Canadian citizenship dahil ipinanganak doon ang aking ina. Kaya lumipat ako sa Canada mag-isa noong ako'y 17 at ilang taon pa ang lumipas. Lumipat ako sa US. Ang dahilan kung bakit ako pumunta dito sa Istanbul ay upang magtrabaho sa mga teknolohiyang pang-imbakan ng enerhiya para sa mga electric car sa kabilang bayan ng 75. Noong tinitingnan ko ang internet, tila sa akin may malaking epekto ito sa kabuhayan ng tao, kaya naisip ko, maaari kong pagtrabahuhan. Teknolohiyang sasakyan ng kuryente at gawin ang aking phone sa Stanford. Kapag natapos na ang internet o maaaring ipagpaliban ko ang aking pag-aaral at subukan maging bahagi ng internet. Sa simula, subukan kong makakuha ng trabaho sa Netscape dahil iyon ang tanging kumpanya ng internet at hindi sila sumagot sa akin. Kaya't sabi ko sa sarili kong kung hindi ako makakuha ng trabaho sa tanging kumpanya ng internet, mas mainam na subukan ko ang mag-umpisang gumawa ng isang bagay. Ngunit kinausap ko ang aking propesor at sinabi ko sa kanya, tingnan mo, susubukan kong magtayo ng isang kumpanya, malamang na hindi ako magtagumpay at kung hindi ito magtagumpay, pwede ba akong bumalik? Sabi niya, oo, walang problema. Kaya't ipinagpaliban ko ang aking pag-aaral at sinimulan ko ang kumpanya. Gumawa ng ilang bagay sa internet, isa sa mga ito ay PayPal. Sa tingin ko, marahil ay makatutulong na sabihin na isa sa mga bagay na mahalaga noon sa paglikha ng PayPal ay ang unang ideya ay kung paano ito nagsimula. Dahil sa simula, ang unang ideya sa PayPal ay upang lumikha ng isang pagsasama-sama ng mga serbisyong pinansyal kaya kung mayroon kang isang lugar kung saan lahat ng iyong mga pangangailangan sa mga serbisyong pinansyal ay magiging napakagladly na pinagsasama-sama at umuunlad ng magaan. At pagkatapos ay mayroon kaming isang maliit na tampok na pagbayad sa pamamagitan ng email at tuwing ipapakita namin ang sistema sa isang tao, ipinapakita namin ang mahirap na bahagi na ang pagsasama-sama ng mga serbisyong pinansyal na medyo mahirap ipagsama-sama walang interesado at pagkatapos ay ipapakita namin sa mga tao ang mga pagbayad sa pamamagitan ng email na sa katunayan ay medyo madali at lahat ay interesado. Sa tingin ko ay mahalaga na kunin ang feedback mula sa iyong kapaligiran. Gusto mong maging kasing sarado sa loop hanggat maaari. Kami ay nakatuon sa mga pagbayad sa pamamagitan ng email at talagang sinusubukan na gawin iyon at iyon ang talagang nagpabilis ng mga bagay na umunlad. Ngunit kung hindi namin ginawa ito, kung hindi kami sumagot sa kung sabi ng mga tao, noon ay malamang na hindi kami magtatagumpay mula sa PayPal. Iniisip ko, ano ang ilan sa iba pang mga problema na malamang na pinakamalaki ang epekto sa hinaharap ng sangkatauhan.
hindi talaga ito mula sa perspektibo ng ano ang pinakamahusay na paraan upang kumita ng pera, na okay lang, pero ito ay talagang kung ano ang iniisip ko na pinakamalaki ang epekto sa hinaharap ng sangkatauhan. Kaya, iniisip ko na ang pinakamalaking problemang terrestrial na ating hinaharap ay ang panatilihin ang enerhiya na sustainable, ngunit ang produksyon at pagkonsumo ng enerhiya sa isang sustainable paraan. Kung hindi natin malulutas ito, ngayong siglo, nasa malalim tayong gulo. At ang isa pang bagay ay ang pagpapalawak ng buhay sa labas ng daigdig upang gawing multiplanetary ang buhay. Kaya ang huli ay ang batayan para sa SpaceX at ang una ay ang batayan para sa Tesla at Silver City Foreign. Sinimulan ko ang SpaceX, sa simula, iniisip ko na wala talagang paraan na maaaring magsimulan ng kumpanya ng rocket. Hindi ako ganoon kakaibigan pero ngunit iniisip ko na ano ang paraan upang madagdagan ang budget ng nasa iyon ang aktwal kong layunin kaya't talaga akong nagpunta ako sa Russia ng 3 beses upang tingnan ang pagbili ng isang na-refurbished na Icom. Pwede kong sabihin sa iyo na napakakaiba ng pagpunta roon noong mga huling taon ng 2000, 2001, 2002, pumunta sa mga puwersa ng Russian rocket at sabihin na gusto ko bumili ng 2 pinakamalaking rockets ninyo pero maaari ninyong iwan ang nuke. Akala nila ay baliw ako pero may pera naman ako kaya't okay lang iyon. Lalo na kung ikaw ay nagsisimula ng isang kumpanya, kailangan mong magtrabaho ng sobrang tindi. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng sobrang tindi? Eto, nang kami ng kapatid ko ay nagsisimula ng aming unang kumpanya sa halip na makakuha ng. Sa apartment, kami umupo ng maliit na opisina at natutulog kami sa sofa at naliligo sa YMCA. Sobrang walang pera kami. Mayroon lamang kaming isang computer kaya't ang website ay nasa itaas sa araw at ako'y nagsusulat ng code sa gabi. 7 araw sa isang linggo sa buong oras, mayroon akong may kukwento briefly. Mayroon akong girlfriend sa panahong iyon at upang makasama niya ako, kailangan niyang matulog sa opisina kaya't nagtrabaho kami ng husto bawat oras na gising. Iyon ang bagay na masasabi ko, gumawa ka ng simpleng math upang sabihing okay kung mayroong ibang nagtatrabaho ng 50 oras at ikaw ay nagtatrabaho ng 100. Makakamit mo ang 2 beses na nakakamit nila sa loob ng 1 taon kung pareho kayong ginagawa. Kahit na sa 1 taon, makakamit mo sa loob ng 4 na buwan ang kanilang naabot. Sa pamamagitan ng paglalagay ng maraming oras sa aktwal na pagtatrabaho, kaya't ang paraan na karaniwan kong ginagawa ay ako'y nagtatrabaho sa SpaceX sa Lunes at pagkatapos, Lunes gabi naglalakbay papuntang Bay Area at doon ako nagtatrabaho sa Martes at Miyerkules sa Bay Area. Pagkatapos sa Tesla at pagkatapos ay umuwi ng Martes gabi at naglaan ng Huwebes at Biyernes sa SpaceX sa mga nakaraang buwan kaya't uuwi ako rito sa Sabado at doon ako natutulog sa pabrika. Lahat ay pinagtatrabaho ko, nagtrabaho ako sa pintura. Tindahan ng pangkalahatang asambleya, tindahan ng katawan, hindi ka ba nag-aalala tungkol sa pagbagsak mo? Parang sobra-sobra na lang. Tiyak, walang dapat maglaan ng ganitong daming oras sa trabaho. Ito ay hindi maganda. Hindi dapat ganito kahirap magtrabaho ang control. Hindi ako. Hindi dapat nila ito gawin. Ito ay napakasakit. Masakit sa anong paraan. Dahil, sumasakit ang utak at puso ko. Ito ay hindi inirerekomenda para sa sinuman. Ginawa ko lang ito dahil kung hindi ko ginawa, mamamatay ang iyong chassis sa Tesla. Sa simula pa lang, pareho ang posibilidad na mas mababa sa 10% para sa parehong SpaceX at Tesla. Hindi ko papayagan na mamuhunan ang mga kaibigan ko dahil ayokong mawala ang kanilang pera. Iniisip ko na parang, hindi ko nawawala ang sarili kong pera. Halos mamatay nga kami sa SpaceX, totoo yun. Kaya, may budget ako para sa 3 paglipad. Sa totoo lang, wala akong plano kung saan kailangan kong kumuha ng pera mula sa PayPal.
May mga 180 milyon ako mula sa PayPal. Iniisip ko, alam mo, gagamitin ko ang kalahati nito sa SpaceX at Tesla at SolarCity at, dapat ay magiging maayos na iyon. Magkakaroon ako ng 70 milyon, parang ganun lang, alam mo. Pero ang nangyari ay, mas mahal at mas matagal kaysa iniisip ko. Kaya napagpasyahan ko na lang na ilagay ang natitirang pera o ang mga kumpanya ay mamamatay. Halimbawa, lahat ng natitirang pera ay inilagak ko at hiniram ang pera para sa upa mula sa Pransya. Kung nais mong mag-isip ng isang makabagong pag-usad, iyon ang kailangan mong gawin. Ang lahat ng may kahalagahang inobatibo ay dumarating na may malaking panganib ng pagbagsak. Kailangan mong tumaya ng malaki upang magkaroon ng potensyal na malaking positibong resulta. Kung ang resulta ay sapat na kakaiba, ang pagtaya ng malaking panganib ay nagiging kahalagahan. Talaga, tungkulin mo ito, pero pagkatapos na simulan ang pagtahak sa isang landas, ginagawa ko ang aking pinakamahusay na para mabawasan, ang panganib, alam mo, sapagkat, o upang mapabuti ang isa pang paraan ng pagsasabi, upang mapabuti ang posibilidad ng tagumpay sapagkat, kapag sinusubukan mong gawin ang isang bagay na napakadelikado, na hindi mo gusto, kailangan mong gastusin ng maraming pagsisikap sa pagsusumikap na bawasan ang panganib na iyon habang ikaw ay nablock sa landas na iyon. Ibig kong sabihin, sa tingin ko ay medyo saklaw ng aking kanyang-kanyang likas na pagtutok ang patuloy na pagpupursage. Hindi ko alam, ito ay. Oo, ibig kong sabihin, ito ay parang, hindi ko alam. Ibig kong sabihin, tiyak na may mga pagkakataon na hindi maganda ang mga bagay at kung gayon ay medyo nakakawalang sigla iyon tiyak na. At kaya't mahirap magpatuloy sa parehong antas ng kagustuhan, ngunit sa palagay ko, tulad ng iniisip ko ang mga bagay na ginagawa natin ay, alam mo, medyo mahalaga sa hinaharap. At kung hindi tayo magtagumpay, alam mo, mayroong, hindi malinaw kung ano pang ibang bagay ang magtatagumpay at kung hindi tayo magtagumpay kung gayon tiyak na ituturo tayo bilang isang dahilan kung bakit hindi dapat subukan ng mga tao ang mga bagay na ito, kaya't sa palagay ko mahalaga na gawin natin ang anumang kinakailangan upang magpatuloy. Kaya, paano mo pinanatili ang iyong focus sa malaking larawan kapag patuloy kang hinaharap ng maaaring tayo'y mawalan ng negosyo sa isang buwan? Ito ay isang napakaliit na porsyento ng enerhiyang pang-isipan sa malaking larawan tulad ng, alam mo kung saan ka pangkalahatan na patungo at ang aktwal na landas ay magiging isang uri ng zigzag na bagay patungo doon. Sinusubukan kong huwag lumayo masyado mula sa landas na nais mong tahakin ngunit kinakailangan mong gawin iyon sa isang antas. Isa sa pinakamahirap na mga desisyon na kinaharap ko sa buhay ay noong 2008. Sa palagay ko ay mayroon akong mga 30 milyong dolyar na natitira o 30 o 41 na natitira sa taong 2008, mayroon akong dalawang pagpipilian, ilagay lahat sa isang kumpanya at pagkatapos mamamatay ng tiyak ang ibang kumpanya, o hatiin ito sa dalawang kumpanya. Ngunit kung ipinamahagi ko ito sa dalawang kumpanya, pareho silang maaaring mamatay. At alam mo, kapag nilalagay mo ang iyong dugo, pawis, at luha sa paglikha ng isang bagay, pagtatayo ng isang bagay, parang isang anak. Parang, alin sa kanila ang pahihintulutan kung magutom hanggang mamatay. Hindi ko kayang gawin iyon. Kaya't ipinamahagi ko ang pera sa dalawa. Sa kabutihan, pasalamat sa Diyos, pareho silang nakaraos. Magandang pakiramdam ba iyon? Well, tiyak na marami akong mga laban na natalo. Hanggang ngayon, hindi ko pa natalo ang digmaan, ngunit tiyak na marami na akong mga laban na natalo. Oo, higit sa maaari kong bilangin. Ibig kong sabihin, marami kaming mga pagkakataon sa Tesla. Maraming beses kaming malapit sa pagkalugi.
Sa katunayan, sa dulo ng 2008, ilang araw na lang kami mula sa pagkalugi. Literally, 2 araw, 3 araw siguro. Dahil sa pangkalahatan, ano ang iyong opinyon sa mantra ng Silicon Valley na mabilis na magtagumpay, madalas na magtagumpay, o gaya ng sinasabi ni Esther Dyson, laging gumawa ng mga bagong pagkakamali, parang ang pagkabigo ay ang pagan ng pag-aaral. Nais kong malaman kung mayroon kang karagdagang kaisipan tungkol dito, at tungkol sa marahang komentaryo na iyong binanggit. Ibig kong sabihin, mayroong maraming bahagi ng. Ibig kong sabihin, sa palagay ko, mayroong parang entropikong batayan sa atin, gaya ng maraming paraan ng pagkabigo kaysa sa tagumpay. Kaya't kailangan mong subukan. Ibig kong sabihin, lalo na para sa isang raketa, mayroong libu-libong paraan ng pagkabigo at isang paraan kung saan ito maaaring magtagumpay. Kaya't maaari kang magkaroon ng maraming mga pagkabigo sa raketa upang subukan ang lahat ng mga paraan kung paano ka maaaring magtagumpay. Ngunit sa tingin ko na isang magandang bagay tungkol sa Silicon Valley ay na ang pagkabigo ay hindi naman malaking stigma. Kaya, parang kung subukan mo ng gusto at hindi magtagumpay, okay lang yon. Pwedeng matuto ka roon at alam mo, magtayo ka ng ibang kumpanya, at hindi ito malaking bagay. Ibig kong sabihin, sa tingin ko, medyo masakit at mahirap talaga, sa totoo lang, at nakakaramdam ng masama. Pero oo, ibig kong sabihin, parang tinitingnan ng kumpanya sa akin upang sila'y magkaisa, at kaya ginagawa ko. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko talagang sobrang sakit at mahirap, at mahilig na bumagsak ang mga rockets, nakakalungkot. At kahit na mayroon kang maraming talagang matalinong tao na nagtatrabaho ng gusto upang mabawasan ang posibilidad ng pagkabigo, naroon pa rin. At malaking bagay yun. Alam mo, tinatanong ako ng mga tao, tulad, bakit ba ang mga rockets, alam mo, espesyal na mahirap? At, alam mo, parte ng rason ay dahil lahat ay dapat gumana sa unang pagkakataon, parang walang, hindi mo maaaring i-recall, hindi mo maaaring i-patch. Mayroon itong, parang 9 na minuto patungo sa orbita o tapos na. Yung pag-iisip na tinatanggap ang pagkabigo, paano mo yan, sa personal mong opinyon, ibig kong sabihin, yung mga ganitong pagkabigo na iyon ay maaaring mabaliw tayo sa silid na ito, pero tila hindi ka nababaliw. Mukhang napaka-comfortable mo dito. Pwede mo bang pag-usapan yung kaisipan na kailangan para sa iyo upang tanggapin ang ganitong uri ng pagkabigo? Iniisip ko na may tiyak na dami ng oras at sa loob ng oras na iyon gusto mo ang pinakamahusay na netong resulta. Kaya alam mo, sa lahat ng set ng mga aksyon na maaari mong gawin, mayroong mangyayari, at mayroong mga magtatagumpay, at gusto mong ang netong kapaki-pakinabang na resulta ng iyong set ng mga aksyon ay mataas. Kaya't pwede kong gamitin ang tulad ng isang baseball analogy, tulad, alam mo, sa Facebook, hindi ka nila pinapayagang umupo lang doon at maghintay para sa perpektong pitch hanggang sa makakuha ka ng isang napakadali na tiyak na ibibigay mo sa iyo. 3 putok, ang pangatlo, at sinasabi nila, okay, at umaalis sila, saka bumalik upang ilagay ang iba sa taas. Kaya itong 3 tama sa baseball, kaya ang tunay na tinitingnan mo ay parang, ano ang batting average mo? Alam mo ba kung paano ka nagpapakita sa tour? At ganun lang iyon, mayroong isang halaga ng pagkabigo, ngunit nais mong mapabuti ang iyong net output, ang kapaki-pakinabang na output, na mapataas. Ang pagkabigo ay kung ito'y hindi gaanong mahalaga maliban na lamang kung ito'y katastrofiko. Para sa SpaceX, ang unang 3 paglulunsad ay nabigo at, halos hindi na namin kayang mag-ipon ng sapat na mga bahagi at pera upang gawin ang ika-4 na paglulunsad. Kung ang ika-4 na paglulunsad ay nabigo, siguradong patay na kami. Kaya't maraming pagkabigo sa daan.
Sinubukan kong mabuti na makakuha ng tamang kasanayan para sa SpaceX. Sinikap kong mahanap ang isang mahusay, mura na inhinyero para sa raketa, ngunit hindi ang mga mabubuting punong inhinyero ang sumali at ang masamang mga ito nang wala ng silbi na sila ay kunin kaya't ako ay naging punong inhinyero ng raketa. Kaya kung nakahanap ako ng mas mahusay, baka mayroon tayong mas mababa sa 3 pagkabigo. Paano mo iniisip ang paggawa ng isang desisyon kapag sinasabi sa iyo ng lahat na ito ay isang kakaibang ideya? Saan mo nakuha ang internal na lakas upang gawin iyon? Una sa lahat, sasabihin ko, sa totoo lang, sa tingin ko, malakas na nararamdaman ko ang takot, kaya hindi lang parang wala akong takot. Malakas kong nararamdaman ito, ngunit may mga oras lamang na ang isang bagay ay sapat na mahalaga. Sapat na naniniwala ka dito, na gagawin mo ito kahit na may takot. May mga tao na nasa negosyong raketa ng maraming dekada na, na nagsasabi tungkol sa iyo na hindi mo alam ang hindi mo alam. Ewan ko, mukhang tama iyon sa sino man. Paano ba, may alam ba sila kung ano ang hindi nila alam? Ngunit kapag sinabi ng mga kritiko na hindi mo ito magagawa, ang sagot mo sa kanila ay, nagawa na namin ito. Alam mo, may mga bayaning Amerikano na hindi gusto ang ideyang ito. Si Neil Armstrong at si Gene Cernan, pareho silang nagpatotoo laban sa komersyal na paglipad sa kalawakan sa paraang iyong binubuo ito, at nagtataka ako kung ano ang iyong iniisip tungkol dito. Lubos akong nalulungkot na makita iyon dahil sila'y mga ganon. Musika, alam mo, sila'y mga bayani ko. Kaya't napakahirap, hindi ba? Sana dumating sila at bisitahin at makita ang mga hardware na ginagawa namin. At sa tingin ko, babaguhin nito ang kanilang isip. Sila ang nag-inspire sa iyo na gawin ito, di ba? Oo, at nakaka-difficult na makita silang nagtatapon ng mga bato sa iyong direksyon. Inaasahan mo bang sasalubungin kanila ng galit? Kaya't umaasa sila. Ano ang sinusubukan mong patunayan sa kanila? Ang sinusubukan ko ay magkaroon ng malaking pagbabago sa paglipad sa kalawakan at tulungan na gawing abot kaya ang paglipad sa kalawakan sa halos kahit sino. Maraming tao ang sumusubok na pigilin ako na magtayo ng isang kumpanya ng ride. Iyon ay kabaliwan. Ano ang sinabi nila sa iyo? Ang isang mabuting kaibigan ko ay nagtipon ng buong serye ng mga video ng mga rocket na sumabog at pinanood niya ako ng mga iyon. Gusto lang nilang hindi ako mawalan ng lahat ng aking pera. Ginagawa namin ang mga bagay na tila hindi magtatagumpay, at kami ay nagkaroon ng swerte, at kahit na ngayon, nagtagumpay sila. Sa pangkalahatan, ang pagsisimula ng isang negosyo, sabi ko, ang pangunahing bagay ay magkaroon ng mataas na threshold sa sakit. Iyon lang. May isang kaibigan ako na may magandang kasabihan, na ang pagtatayo ng isang kumpanya ay parang kumakain ng basura at tumitingin sa kalaliman. Oo, iyon ang pangkaraniwang nangyayari dahil, kapag una mong sinimulan ang isang kumpanya, maraming pag-asa at bagay na magaganda, at pagkatapos, kaya't, ang kasiyahan sa unang bahagi ay mataas. Pagkatapos ay haharap ka sa lahat ng uri ng mga isyo, at ang kaligayahan ay unti-unting magmamalabis. At pagkatapos ay pagdadaanan mo ang isang buong mundo ng sakit, at pagkatapos sa huli, kung magtatagumpay ka, at sa karamihan ng mga kaso, hindi ka magtatagumpay, halos hindi nagtagumpay ang Tesla, halos naabot ang kabiguan, pagkatapos kung magtatagumpay ka, pagkatapos ng mahabang panahon, mararanasan mo rin ang kaligayahan. Sa totoo lang, sa pagtatatag ng isang kumpanya, inirerekomenda ko sa mga tao na magkaroon ng mataas na kakayahang magtiis sa sakit. Tiyak na totoo na, ibig kong sabihin, marahil may mga pagkakataon na lumilikha ng mga kumpanya kung saan hindi mahabang panahon ng labis na sakit, ngunit hindi ako alam mo, ng napakaraming mga ganitong mga kaso. Ngunit sa palagay ko, araw-araw isinilang ang mga bagong mahuhusay na entrepreneurs,
At patuloy nating makikita ang mga kamangha-manghang kumpanya na itinatayo. Ngunit ako ay tiyak na nagpapayo sa mga tao, para sa pagsisimula ng isang kumpanya, na asahan ang isang mahabang panahon ng medyo mataas na kahirapan. Hindi talaga ito ganun kasaya. Ibig kong sabihin, may mga panahon ng saya, at may mga panahon ng, nasaan ang tindahan para sa at lalo na kung ikaw ay isang CEO ng kumpanya, sa totoo lang, mayroon ka talagang pagpupukit ng lahat ng pinakamasamang problema sa kumpanya. Walang silbi ang paggugol mo ng iyong oras sa mga bagay na nangyayari ng tama, kaya't inuubos mo lamang ang iyong oras sa mga bagay na nangyayari ng mali, at ang mga bagay na mali na hindi kayang ayusin ng ibang tao. Kaya parang ikaw ang pinakamasama. Mayroon kang filter para sa pinakamasalimuot na mga problema sa kumpanya, ang pinakapanganib at masakit na problema. Sa tingin ko, dapat mong maramdaman ang lubos na pagkamanduhan na gawin ito at magkaroon ng medyo mataas na profesional sa sakit. Ibig kong sabihin, hanggat ang mga tao ay mananatiling sobrang nakatuon sa paglikha ng pinakamahusay na produkto o serbisyo na talagang ikinasisya ng kanilang huling customer, katulad ng kung mananatili silang nakatuon dito. Sa ganang basehan, kung may maramdaman kang nais ng iyong mga customer na magtagumpay ka, malamang na magtagumpay ka. Kung mahal ka ng iyong mga customer, mas mataas ang tsansa mo sa tagumpay. Para sa isang taong baguhan bilang isang negosyante, iniisip ko na ang internet ay isang magandang lugar upang magsimula dahil kung ikaw ay nagsisimula lamang, maliban na lamang kung mayroon kang maraming kapital na ibinigay sa iyo ng ibang tao o minana mo, kailangan mong gawin ang isang bagay. Kailangan mong magsimula ng isang kumpanya na nangangailangan ng maliit na halaga ng puhunan, kung saan malaki ang kahalagahan ng intelektual na kapital sa iyong isipan. Kaya iniisip ko na ang anumang may kinalaman sa software at, alam mo, ang internet ay isang tunay na magandang simula. Alam mo, imposible para sa akin na magawa ang mga sasakyan na elektriko o mga rockets mula sa simula dahil ang mga iyon ay nangangailangan ng pera upang magawa ang anumang bagay. Nakatuon sa isang bagay na tiwala kang magkakaroon ng mataas na halaga sa iba, at maging totoong maingat sa pagsusuri na iyon, dahil ang mga tao ay may natural na kahiligang magpantasya. Kaya ang hamon para sa mga negosyante ay sabihin, ano nga ba ang pagkakaiba sa pagtitiwala sa iyong mga ideal at pagtitiyaga sa kanila kumpara sa pagtahak sa isang direalistikong pangarap na hindi naman talaga may halaga? At totoong mahirap malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bagay na iyon, alam mo, kaya't kailangan mong maging totoong maingat sa iyong sarili. Ang pagsusuri, isang matagumpay na negosyante ay marahil ay dumating sa lahat ng uri ng hugis at lasa, at mapanlikha na kalikasan pagdating sa kalidad ng produkto. Salamat, napakahalaga nito, pero kahit na ikaw ang pinakamahusay, mayroong palaging tsansa ng kabiguan. Kaya iniisip ko na mahalaga na talagang gusto mo ang anumang ginagawa mo. Kung hindi mo gusto ito, masyadong maikli ang buhay. Kung gusto mo ang ginagawa mo, iniisip mo ito kahit na hindi ka nagtatrabaho. Ibig kong sabihin, ito ay isang bagay na hinahatak ng iyong isipan, at kung hindi mo gusto ito, talagang hindi mo magagawa ito. Iniisip ko kung ikaw ay nagtatatag ng isang kumpanya o kung ikaw ay sumasali sa isang kumpanya, ang pinakamahalagang bagay ay ang maakit ang mga mahuhusay na tao. Kaya maging kasama, sumali sa isang grupo na kahanga-hanga na talagang nirerespeto mo, o kung ikaw ay nagtatayo ng isang kumpanya, kailangan mong magtipon ng mga mahuhusay na tao. Ibig kong sabihin, ang kumpanya ay isang grupo lamang ng mga tao na nagtitipon upang lumikha ng isang produkto o serbisyo, at kaya batay sa kung gaano kahusay at masipag ang grupo at ang antas ng kanilang pagiging nakatuon, nang magkakaisa sa isang mabuting direksyon, iyon ang magtatakda ng tagumpay ng kumpanya. Kaya gawin ang lahat ng iyong makakaya upang magtipon ng mga mahuhusay na tao.
Kung ikaw ay nagtatatag ng isang kumpanya, sasabihin ko ay magtuon sa signal kaysa sa ingay. Maraming kumpanya ang nalilito, gumugugol sila ng pera sa mga bagay na hindi talaga nagpapabuti sa produkto. Kaya halimbawa, sa Tesla, hindi kami gumagastos ng anumang pera sa advertising. Inilalagay namin ang lahat ng pera sa R&D at pagmamanupaktura at disenyo upang subukan gawing maganda ang kotse hanggat maaari. At iniisip ko na iyon ang tamang paraan. Kaya para sa kahit anong kumpanya, dapat patuloy mong isipin, ang mga pagsisikap na ginagawa ng mga tao, naglalakas loob ba sila sa isang mas mahusay na produkto o serbisyo? Kung hindi sila, itigil ang mga pagsisikap na iyon. Musika, huwag lamang susunod sa uso. Kaya, marahil narinig mo ako na nagsasabi na maganda na mag-isip sa pamamagitan ng physics approach. Ang iyong unang mga prinsipyo, na sa halip na magpaliwanag gamit ang analogy, binabawasan mo ang mga bagay sa pinakamahalagang katotohanan na maari mong isipin, at nagre-resulta ka mula roon. At ito ay isang mabuting paraan upang malaman kung ang isang bagay ay tunay na may saysay o kung ito ay kung ano lamang ang ginagawa ng lahat. Mahirap mag-isip ng ganon. Hindi mo maaring isipin ng ganon sa lahat ng bagay, ito ay nangangailangan ng maraming pagsisikap. Ngunit kung sinusubukan mong gawin ang isang bagong bagay, ito ang pinakamahusay na paraan upang mag-isip. At ang framework na ito ay binuo ng mga pisikong upang malutas ang mga bagay na mukhang hindi makatarungan tulad ng mekanika ng quantum, kaya ito ay talagang isang makapangyarihang pamamaraan. Ito na siguro ang huling bagay na pinapayo ko sa iyo. Ngayon ang oras upang mag-risk ka. Wala ka pang mga anak. Habang tumatanda ka, dami ang iyong mga obligasyon. Kaya, at kapag mayroon ka ng pamilya, nagsisimula ka ng mag-risk hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa iyong pamilya rin. Mas mahirap gawin ang mga bagay na maaaring hindi magtagumpay. Kaya ngayon ang oras upang gawin iyon, bago mo magkaroon ng mga obligasyon na iyon. Kaya ini-encore kita na mag-risk ka ngayon, gawin ang isang matapang na hakbang. Hindi mo ito pagsisisihan. Sa tingin ko, noong ako ay, hindi ko alam, 5 o 6 na taon o kung ano, iniisip ko na ako ay may isip matatag. Ito ay medyo kakaiba dahil malinaw na ang ibang tao ay hindi sumabog ang kanilang isipan sa mga ideya. Ito ay parang, at kakaiba. Hindi ko iniisip na gusto mong maging ako. Mahirap itong patayin. Parang walang katapusan itong pagsabog sa lahat ng oras. Noong ako ay bata pa, ako ay nagtatanong, ano ang kahulugan ng buhay, bakit tayo nandito, ano ang lahat nito? Dumating sa conclusion na ang trabaho ay tunay na mahalaga. Sinusubukang unawain ang tamang mga tanong na dapat itanong. Ang mas marami nating mapalawak ang saklaw at sukat ng kamalayang pantao, mas mahusay tayong makapagtatanong ng mga ito. May mga tiyak na bagay na kailangang tiyakin upang mapabuti ang hinaharap. Ang ilan sa mga bagay na iyon ay, sa pangmatagalang panahon, ang magkaroon ng pangmatagalang transportasyon at pangmatagalang paglikha ng enerhiya na may katiyakan, maging isang sibilisasyong kaya magtamo ng kalawakan, at para sa sangkatauhan na maging kasama sa mga bituin at maging isang multiplanetaryong espesye. Ang pagiging isang multiplayer na espesye at ang pagiging kasama sa mga bituin ay mahalaga para sa pangmatagalang pagpapayabong ng sangkatauhan. Ang bahagi na mas nakakakuha ng personal na motibasyon para sa akin ay ang nagbibigay ito ng pakiramdam ng pakikipagsapalaran at ito ay nagpapakilig sa mga tao tungkol sa hinaharap. Gaano karaming bagay ang maaari mong bilhin na talagang iyong iniibig, na tunay na nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Napakalimitado. Sana ay mayroong higit pang mga bagay. Iyon ang sinusubukan nating gawin, ang lumikha ng mga bagay na iniibig ng sinuman.
Ang universo sa paraang alam natin ay unti-unting maglalaho patungong isang makapal na ulap ng malamig na kawalan sa bandang huli. Hindi ko nais magmukhang ang mga bagay ay sobrang madilim dahil sa tingin ko kailangan mong maging optimistiko tungkol sa hinaharap. Walang silbi ang maging pessimistiko. Tulad ng anong mga bagay ang maaaring gawin upang gawin ang mas magandang hinaharap. Ako ay naniniwala na ang isang hinaharap kung saan tayo ay isang sibilisasyon na naglalakbay sa kalawakan at nandoon sa mga bituin, ito ay napakakakilig. Ito ay nagpapakabanggit sa akin sa hinaharap. Ito ay nagpapakagusto sa akin sa hinaharap. Kailangan ko ang mga bagay na nagpapabangon sa iyo sa umaga. Paggising mo sa umaga, umaasa ka sa araw, umaasa sa hinaharap. Ang pangalawang bersyon na ito ay napakakakaibang nakakakilig at nakaka-inspire. Alam mo, hindi pwedeng ang buhay ay tungkol lamang sa paglutas ng mga problema, kundi, ano nga ba ang silbi? Dapat mayroong mga bagay na kinakatakutan ng mga tao at nagpapahalaga sa buhay. Sa isang hinaharap kung saan tayo ay isang sibilisasyong naglalakbay sa kalawakan at nandoon sa mga bituin, iniisip ko na napakakakilig. Ito ay isang bagay na gusto natin. Samantalang kung alam mo na hindi tayo magiging isang sibilisasyong naglalakbay sa kalawakan kundi magpakailanman na nakakulong sa Earth, ito ay hindi magiging isang magandang hinaharap, iyon ay magiging napakalungkot, sa tingin ko. May dalawang futurologo at isang hinaharap habang tayo ay nandoon sa mga bituin at mga bagay na binabasa at nakikita natin sa mga pelikulang pang-agham sa pantasya, ang mga mabubuting ito ay totoo. Mayroon tayong mga starships at tayo ay tatango upang makita kung ano ang iba pang mga planeta. Tayo ay isang multiplanetaryong espesye at ang saklaw at sukat ng kamalayang pampangkalahatan ay pinalawak sa maraming sibilisasyon at maraming planeta at maraming mga sistema ng mga bituin. Ito ay isang magandang hinaharap. Ito ay isang kahangahangang bagay para sa akin, at iyon ang dapat nating pagsumikapan.